Okay, kayo. Ba't iniisip ko na yung mga lalaki? Kasi mahirap. Mahirap. O, kayo. Ano? Si Toy, kasi matangay. Hindi kami kaya. Masarap ka kasama kung sa langit pupunta. Parang lasing yung isa doon. Kayo. Kayo. Ha? Parang lalo kami nagpuntikin. Yun. Okay. Okay. Ngayon, ang last kong tanong, bakit sa palagay nyo hindi kayo nanalo? Dahil ano? Kasi ano namin namin na nasa likod at saka nasa harap. Eh, bakit sila? Meron din silang ganon. O, tayo muna. Sila lang ang tinatanong ko. Nawala ng diskarte, pati mo walang ganda. Walang diskarte kasi kanya-kanya ng diskarte. Sinabi ko sagwan, ayaw sumagwan. Hakbang sa kanan, kaliwa yung isa. Oh, kayo, bakit kayo hindi nanalo? Dahil si tayo mataba. Hindi kaya. Ha? Mataba na si Toy. Ako mabibigay niya. Pero anong napansin nyo kanina kay Toying? Kaya ba? Ha? Hindi, yung sinasabi niya, let's get it on. Anong napapansin nyo? Hindi. Encouragement. Nag-encourage siya. Nag-encourage siya. Diba? Oo, Ah. nag-encourage siya na kayang-kaya natin to. Diba? Sa kanila, wala. Basta lang, left, right, left. Pero in proper coordination naman sila. Diba? Kaya sila ay nanalo. Si Toying naman, encourage. Kayo naman, di ba kayo na-encourage? Lagi nang may reklamong masakit. Reklamador, ha? Oo, reklamador. Ngayon, sino yung tanda mong nasa harap mo? Hindi, si Ate Maricel. Siya, anong napansin mo sa kanya? Tahimik. Yung nasa likod mo. Sino nasa likod ni ano? Ano napansin mo sa kanya? Ano napansin mo kay Ate Maricel? Ano napansin mo sa kanya? Reklamador. O, di kilala mo na siya ngayon. Siya ay isang Reklamador. reklamador. Diba? Ngayon, nakilala nyo na kung sino sa inyo ang reklamador. Ayun. Kaya yun ang gusto ko sabihin sa inyo. Ang proper teamwork, para din yan sa church. Ang isa, pagka alam mong maluwag ka at nahihirapan yung isa, kailangan paluwagan mo yung isa para maluwagan din siya. Okay? Tsaka dapat merong isang encourager. Diba? Kahit kayo nanghihina na, may nagsasabing, hindi, okay lang yun, kaya natin yun. Diba? Sa atin kasi pagka may isang nanghihina, tapos tinichismis yung isang kabataan, ikaw namang si isa ka pa rin, oo nga, ba't nga ganun? Diba? Sa halip na kayo ay magkaroon ng encouragement sa isa't isa, ang nangyayari, nagkakaroon ng kampi-kampi. Yan ang i-discuss sa atin ni Pastor sa spiritual battle. Kung bakit dapat tayo nakikipagbaka sa espiritu. Unang-una, ang kalaban natin, hindi natin nakikita. Tama? Minsan, hindi mo alam, ang kalaban mo pala, yun ang kaklase mo. Hindi mo napapansin, nayayaya ka na pala kung saan-saan. Pero hindi mo alam. Kasi, spiritual battle yun eh. Kaya ang pag-aaralan natin ngayon, kung ano yung pinakamahigpit na kalaban, kung bakit hindi tayo nagsasaksid sa ating gusto. Diba? Minsan, ang kalaban natin ang ating sarili, ang ating kapwa, at ang isa pa, yung hindi natin nakikita. Sino yun? Si Satanas. Kaya hindi tayo manalo-nalo kahit anong gawin nating fasting, kahit anong gawin nating prayers, kasi yung sarili mo, hindi mo pa nako-conquer. Ano yung ibig kong sabihin na hindi mo pa nako-conquer? Yung iyong fear, yung iyong takot, yung iyong kalungkutan, yung iyong pagkamamahiyain, hindi mo nako-conquer. Di ba meron sa inyong iba, hindi nagsasalita, pero sa dibdib nyo, gusto niya na magsalita. Yun ang hindi niya nako-conquer pa sa kanyang sarili. Gusto niyang mag-suggest, hindi niya magawa dahil nahihiya siya. Di ba? So ngayon, pag-aaralan natin sa lecture ni Pastor is preparing for an spiritual battle. Pero bago yon, tayo natin tumayo, tayo muna ikakanta sa Panginoon, awit tayo ng papuri sa Kanya. James. Okay? Yung kanina